Hindi lang po fishing magnate, big time pati po sa energy sector. Matindi po yung pinili na kapalit ng ating Pangulo. May bago na tayo mga kababayan na Agriculture Secretary. Nag-appoint na yung ating Pangulong BBM. Isang fishing magnate mga kababayan. Ayan po ang balita sa Business World. Marcos hands over Agri Secretary post to fishing magnate. Ayan po, pinasumpa agad ng ating Pangulo. Sino man anya yan, Mr. Maravillas? Parang bagong muka. Bagong muka nga po sa gobyerno. Pero sa pribado po, big time po siya sa fishing industry. Bakit niya, Mr. Maravillas? Fishing industry, hindi agrikultura. Yung fisheries po, under ng Department of Agriculture. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung complete story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated po sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video para marami yung makapanood. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. By the way, if you are looking for a clean and spacious fitness gym, visit us at Colossal Fitness Gym po. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model Toyota Innova. And accept booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific. And bills payment for Meralco, bills, PLDT, etc. Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries po, look for Jilon Maravillas, yung aking anak. Contact number po niya, 0966 802-0949. Ayan po mga kababayan, yung aming Colossal Fitness Gym. Yan. Di ba? Yan yung aming brand new Toyota Innova. Yan. So yung mga magta-travel, ayan po yung aming gym. Mga kababayan. Di ba? Napakalaki. Very spacious po yung aming gym. Yung grand launching po siya. Para makita po ninyo. Pati yung rooftop mga kababayan ng building occupied namin. Kaya kami yung pinakang malawak dito sa Albay. Ayan po. Ayos. So ito ngayon mga kababayan yung bagong DA Secretary. Sino anya yan, Mr. Maravillas? Kilalanin po natin kung sino ito. Ayan po. Sabi diyan sa Presidential Communications Office, itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw na to si Francisco Tio Laurel Jr. bilang bagong secretary ng DA. Yan po yung kanyang background. Bata pa, 56 years old, 1967, Mas matanda ako ng isang tao, 1966 ako eh. Presidente siya po ng Confederation of the Philippines Tuna Industry Incorporated. Chairman ng Processing Sector, Bangos Council of the Philippines. Big time po siya. Chairman ng World Tuna Purse. Direktor ng Inter-Island Deep Sea Fishing Association. Ito pa yung mga posisyon niya sa energy sector naman po. Chairman President ng Agosan Power Corporation, Caraga Hydro, Dupinga Mini Hydro, Lingod Hydropower, Caraga Hydro, Philippine Hybrid Energy System, Bukidnon Hydro, Marham Resources Corporation. Hindi lang po fishing magnate,
Big time pati po sa energy sector. Matindi po yung pinili na kapalit ng ating Pangulo. Sa Fishing and Cold Storage naman po, consultant ng Newport Fishing Corporation, president ng 5F Cold Storage Corporation, Frabel Corporation, director siya, Signal Marine Ventures, chairman din siya, Sadiwa 85 Cold Storage Corporation, presidente rin, direktor ng Akian Food Processing Corporation, Majestic Seafood, vice chairman, chairman ng Frabel Market Corporation, presidente ng Fishing Fravel Fishing Corporation, pati po sa shipping industry, Tawara Shipyard director po siya, Frabel Shipyard. Sa mining naman, president siya ng Made Nickel, director ng Westpac Meat Processing Corporation, import-export business. Matindi po yung qualification at kanyang background sa negosyo. Bakit niya Mr. Maravillas, background sa negosyo yung kinuha ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Importante kasi po mga kababayan na we engage in agribusiness. In yung agrikultura, madali lang siya. Kailangan po maturuan ang ating mga farmers na maging mga entrepreneurs. Kaya sila mahirap Kasi yung mayayaman po, yung mga negosyante, kinakamote ng mga negosyante sa agriculture, yung ating mga magsasaka, kasi wala silang knowledge sa pagiging entrepreneur. Kaya maintain silang mahirap. Di ba yung ambisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, maiangat yung buhay ng ating mga magsasaka. So other than po mag-engage po sa modern farming and fishing, kailangan silang maturuan kung paano magnegosyo bilang mga magsasaka. Di ba maganda yon? Para hindi po yung mga middlemen, mga smugglers, ng mga agricultural products ang yayaman dito sa ating bansa, kundi mismo na yung mga magsasaka. Kaya maging po si Manny Piñol, approve, yung dating DA Secretary, natuwa po. Ayan yung post ni Manny Piñol, dating DA Secretary ni Maudigs. Congratulations! PBBM names Francisco Laurel Jr. Agri Secretary. Sabi niya po, President Ferdinand Marcos Jr. has appointed fishing sectors Francisco Tio Laurel Jr. as new Agriculture Secretary. Secretary Laurel belongs to a family which operates one of the oldest fishing companies in the country. His appointment is a major breakthrough for the fisheries sector which had long been neglected. Natuwa po si Manny Piñol. Molded in the corporate world, Secretary Laurel is expected to institute reforms in the Philippine agriculture which will focus on the policy of complete value chain. Yan pong kailangan natin, yung malawak yung yung experience. Hindi basta-basta po pong opisyal. Talagang may magandang qualifications. Ngayon, ang unang utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa DA Chief, ensure regulated prices of agri-commodities. Ito yun ang naging utos mga kababayan kanina sa ginawang ceremony sa Palasyo Malacanang. Ayan po, mga kababayan. Yun ang ginawang ceremony kanina. So sabi ng ating Pangulo sa interview ng mga reporters na diniscuss na niya yung administration goals sa sektor ng agrikultura na dapat i-implement ng bagong agri-chief. So sabi ng ating Pangulo, in the immediate term kailangan natin makontrol at tingnan natin kung paano natin gagawin yung rising prices ng agricultural goods. Titingnan natin ang mga ginagawa ng ating mga karatig bansa such as Thailand, such as Indonesia, such as Vietnam. At baka mayroon tayong matutunan sa kanila
na pwede natin na bagay dito sa Pilipinas. And that's the first that our new secretary will have to do. Sabi po ng ating Pangulong Bongbong. So ngayon mismo, mimitingin po ni Teo Laurel, Secretary Laurel, yung mga kawani ng Department of Agriculture. So sabi niya, ang tingin ko lang sa kanila talaga sa ngayon is their full cooperation dahil importante buo ang departamento sa isang goal which is basically modernization at increase of production. Yun naman po talaga yung basic. Kaya po mataas yung presyo ng mga agricultural products kasi konti po yung production. At pag may increased production tayo, ang problema, tinatago. Minamanipula ng mga middlemen, ng mga ganid na negosyante. Kaya kailangan talaga turuan din yung ating mga magsasaka and mga fishermen sa pagiging mga pagiging entrepreneur. So dapat talaga negosyante yung DA secretary para maturuan po sila, para yung tutubo po mismong mga magsasaka, hindi yung mga ganid na negosyante. Di ba? Yung nagpagod po, yung mga magsasaka, sila yung mahirap. Yung mga namimili lang na mga middlemen, kasi may pera sila at may skills sa pagninegosyo, sila yung yumaman. Di ba? Yun ang masama, mga kababayan. So, kailangan talaga mabago na yung sistema po. So, si Teo Laurel, dati na din siya, mga kababayan, na member ng Private Sector Advisory Council ng Administrasyong Bongbong Marcos before siya na inappoint sa ngayon as DA Secretary. Ayun man lang po, mga kababayan. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman po yung application. Anti-aging siya po. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries niyo po, idiretso na lang po ninyo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.